Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5841-5860. Kabanata 5841. Years 1 walong ranggo. Ang tibak na ito ay may napakalaking kapangyarihan, at ang kanyang pag-unawa sa swordsmanship ay lubos na mataas. Ang nakasisindak na enerhiya ng tibak ay patuloy na nagbabago, na pinilit ang Years 1 9th ranggo ng mga powerhouse na patuloy na umatras. Ito ay isang bagay ng sekta ng Yaquis, Brat. Nais mo bang maging mga kaaway sa sekta? Isang Years 1 9th ranggo na nabubuhay na sumigaw ng malamig matapos mapilit na umatras. Ang kamay ay naglabas ng isang napakatalino na puting ilaw habang siya ay mabangis na bumagsak. Ang isang hindi maihahambing na enerhiya ng tibak na materialized at direktang bumagsak patungo sa maraming nabubuhay na nilalang sa harap niya. Ang isang slash ay may sobrang kakilakilabot na kapangyarihan. 12 ng mga tao ang sumali sa puwersa upang maglagay ng isang protection na hadlang ngunit halos hindi lamang ito pigilan. Gayunpaman, lahat sila ay nasugatan at sinimulan ang pag-ubo ng dugo. Retreat. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito mula sa sekta ng Yaquis ay alam kung gaano kakilakilabot si Stephen, na nauunawaan na ang tibak sa kanyang kamay ay hindi karaniwan. Hindi sila ng ahas na hindi tumatagal at mabilis na umatras. Ang babae sa wakas ay huminga ng hininga. Dumating si James at ang iba pa. Lumipat si Quattro upang matulungan ang babae ngunit sinipa ng Zovian. Hinawakan ni Zovian ang kamay ng babae, isang gwapong ngiti sa kanyang mukha, at tinanong, "Miss, okay ka lang? Magmadali, iwanan ang lugar na ito." Ang babae ay mukhang nababalisa habang sinabi niya, sila ay nabubuhay na nilalang mula sa sekta ng Yaquis. Hindi kami makatakas sa sandaling dumating ang mga powerhouse mula sa sekta. Tila ang sekta ng Yaquis ay nasa lahat ng dako, reklamo ni Quattro. Hayaan ang pag-atres, sabi ni James. Mabilis silang lumayo sa isang espiritual na bundok sa isang tiyak na mundo ng microgenesis. Maraming tao ang nagtipon doon. Ang babae ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa upang pagalingin. Tumayo siya matapos napigilan ang kanyang mga pinsala. Sa tabi ay 3 tao at isang baboy. Ano ba talaga ang kayamanan ng Shahrazad? Tanong ni Quattro. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Zovian. Ang pangalan ko ay Thoralino, sabi ng babae. Nagtanong din si James, ano ang kayamanan ng Shahrazad na nabanggit mo kanina? Panipi. Hindi mo alam ang tungkol sa kayamanan ng Shahrazad. Tumingin si Thore kay James at ang iba pa sa hindi paniniwala. Sina James, Zovian, Stephen, at Quattro lahat ay nanginginig ang kanilang mga ulo. Ipinaliwanag ni Thora, hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, mayroong isang malakas na imperyo sa sinaunang mundo ng Genesis na tinawag na Shahrazad Empire. Gayunpaman, nawasak ang imperyo, naiwan sa kayamanan ng Shahrazad. Walang pasensya na sinabi ni Quattro, sabihin mo lang sa amin kung ano ang kayamanan ng Shahrazad. Tumanggo si Thora at nagpatuloy, ang Shahrazad Empire ay isa sa nangungunang 10 sa sinaunang mundo ng Genesis kapag mayroon pa rin. Bagaman nawasak ito, itinago ng imperyo ang sarili sa Spatial Rift. Maraming mga monsters ang naitaas sa Spatial Rift na ito sa ilalim ng Shahrazad Empire. Nangangahulugan ito na ang kayamanan ng Shahrazad ay hindi mabilang na mga cores ng Genesis. Panipi. Sa mga salitang ito, ang kaguluhan ay naiilawan sa James at sa iba pa. Ano pa ang hinihintay mo? Hayaan mong patayin ang mga monsters at makuha ang mga cores ng Genesis, sabik na sinabi ni Quattro. Gayunman, sinabi ni Thora, ako ay isang inapo ng dinastiyang pamilya ng Shahrazad. Sa aking mga kamay, mayroon akong kalahati ng isang scroll ng kayamanan na naiwan ng aking ninuno, at isa pang bahagi ng scroll ng kayamanan ay hawak ng isa sa mga mabubuting kaibigan ng aking ninuno.
Kailangan nating makuha ang iba pang scroll ng kayamanan upang makuha ang kayamanan na naiwan ng aking ninuno. Panipi. Sa puntong ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Thora. Nang makita ito, naintindihan agad ni James at tinanong, ang pagkuha ng iba pang kalahati ay hindi magiging madali, di ba? Tumango si Thora at nagpatuloy, nang masira ang dinastiya ng Shahrazad, hindi mabilang na mga powerhouse ang humabol at pinatay ang mabuting kaibigan ng aking ninuno upang makuha ang kayamanan ng Shahrazad. Gayunpaman, naipasa na niya ang kalahating kayamanan ng kayamanan sa susunod na henerasyon bago siya namatay. Pagkatapos hanapin ito, sabi ni Quattro. Sinabi ni Thora, alam ko lamang na ang iba pang kalahati ng scroll ng kayamanan ay nasa kamay ng isang taong nagngangalang Juan Kirgal. Wala akong alam na hiwalay sana. Kailangan nating hanapin siya upang makumplito ang scroll ng kayamanan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5842. Nasaan si Juan? Tanong ni Zavian. Huminga ng malalim si Thora at sinabing, inayos ko upang salubungin siya sa isang lugar upang pagsamahin ang mga scroll ng kayamanan at pagkatapos ay sumakay sa pangangaso ng kayamanan. Gayunpaman, bago maabot ang itinalagang punto ng pagpupulong, isang aksidente ang naganap, at hinabol ako. Naririnig ito, nagkomento si Quattro, ito ay malinaw na ipinagkanulo ka sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang iba pang kalahati ng scroll ng kayamanan ay nahulog sa kamay ng sekta ng Yaquis. Umiling-iling si Thora at sinabing, hindi ko alam. Ang bagay na ito ay lihim. Si Juan lang ang nakakaalam tungkol dito. Maraming taon na akong nagtatago, at ang aking kinaroroonan ay hindi isiniwalat. Naniniwala ako na hindi niya ako ipagkanulo. Panipi. Matapos mag-isip sandali, sumagot si James, upang malaman ang katotohanan, kailangan nating pumunta sa napagkasunduang lugar ng pagpupulong at tingnan kung ano ang nangyari. Huwag magmadali. Tiningnan ni Quattro si Thora at tinanong, malinaw muna natin. Kung nahanap natin ang kayamanan, magkano ang ibinibigay mo sa amin? Ito ay isang mapanganib na negosyo, at napakaliit na hindi magiging halaga. Itinaas ni Stephen ang kanyang hinlalaki dahil ang baboy na ito ay napatunayan na kapaki-pakinabang sa mga mahahalagang sandali. Ayon sa kasunduan kay Juan, nakakakuha ako ng 70%, at nakakakuha siya ng 30% matapos mahanap ang kayamanan. Dahil na-save mo ako, handa akong magbigay ng 20% bilang pasasalamat, sabi ni Thora pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Hindi nasisiyahan si Quattro. Sinabi niya, napakaliit nito. Sinusubukan mo ba kaming lokohin? Gusto namin ng hindi bababa sa 50%. Kunin mo o iwanan ito. Kung hindi, papatayin ka namin at kukunin ang scroll ng kayamanan. Pagkatapos, hahanapin natin si Juan, papatayin siya, at panatilihin ang kayamanan para sa ating sarili. Panipi. Si Thora ay sumimangot ng kaunti. Si James, Zavian, at Stephen ay nanatiling tahimik. Maliwanag, sumang-ayon sila sa panukala ni Quattro. Nahulog si Thora sa pagmumuni-muni. Matapos itong isipin, sinabi niya, sige, sang-ayon ako. Bibigyan kita ng 50%. Mabilis siyang sumang-ayon, iniwan ang Quattro sandali na hindi sigurado kung paano tumugon. Sir, may isang bagay na hindi ka panipaniwala dito. Mabilis siyang sumang-ayon. Isang bagay na hindi dapat tama. Dapat tayong maging maingat na hindi mahulog sa kanyang pamamaraan. Lihim na ipinadala ni Quattro ang kanyang tinig kay James. Naiintindihan ni James. Tiningnan niya si Thora at sinabing, ipakita sa amin ang scroll ng kayamanan na mayroon ka. Agad na kinuha ni Thora ang scroll ng kayamanan ng walang pag-aalangan. Malaki ang scroll na may diameter ng 100 metro kapag kumalat sa lupa. Naglalaman ito ng maraming mga marka ng oras ng Genesis at ilang mga ruta. Gayunpaman, hindi nila matukoy ang eksaktong lokasyon ng kayamanan ng Shahrazad mula sa nag-iisang kalahati ng scroll ng kayamanan. Kailangan nila ang iba pang kalahati ng scroll ng kayamanan upang matukoy ang lokasyon nito. Anong kaharian ang paglilinang ni Juan? Tanong ni Zavian. Naabot na niya ang ranggo ng Yuriswan Zalem, sagot ni Thora. Sa mga salitang ito, si James at ang iba pa ay nagpalitan ng sulyap. Sige, tutulungan kita na hanapin siya, sabi ni James. Salamat,
Ipinahayag ni Thora ang kanyang pasasalamat. Sige, magpatuloy tayo sa aming paglalakbay, casual na sinabi ni James. Kasunod nito, umalis sila at pumasok sa malawak na kulay abo na puwang muli. Matapos maglakad sandali, tumigil si Thora at sinabing, hindi ito ang ruta sa lugar ng pagpupulong kasama si Juan. Panipi. Ngumiti si Zovian at sumagot, huwag kang mag-alala. Maghanap muna tayo ng ilang mga spatial rift at manghuli ng mga monsters sa kulay abo na espasyo na ito. Papatayin natin sila at makuha ang pangunahing Genesis. Napag-usapan nila ito dati. Upang magkaroon ng itaas na kamay sa pangangaso ng kayamanan, kailangan nilang maging malakas. Naabot na ni Juan ang ranggo ng Eurus 1 Zeum. Kung nahanap nila siya at ang mga bagay ay naging maasim, si James at ang iba pa ay walang magagawa tungkol dito. Kailangan nilang gawing advance si Stephen sa ranggo ng Eurus 1 Zeum upang kontrolin. Si James at ang iba pa ay hindi nagmamadali. Hindi sinabi ni Thora ngunit sumakay sa likuran nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5843. Nag-navigate sila sa pamamagitan ng kulay abo na espasyo ngunit hindi nakatagpo ng anumang spatial rift sa kabila ng paglalakbay ng mahabang panahon. Mapahamak ito. Mahaba ito, at hindi pa kami nakatagpo ng isang solong. Ang 4 ay lumalaki ng medyo walang tiyaga. Umupo siya mismo sa kulay abo na espasyo at sinabing, Sir, ang pamamaraang ito ng paghahanap ay hindi pinuputol ito. Kailangan nating malaman ang isa pang paraan. Sinulyapan siya ni James at sumagot, mayroon ka bang solusyon? Ang mga mata ni 4 ay gamulong, at sinabi niya, hayaan ang isang pag-atake. Isang raid. Parehong sina James at Zovian ay tumingin ng sabay-sabay sa 4. Ipinagpatuloy ni 4, target natin ang sekta ng Yaqis. Ito ay isang super-orthodox ng sinaunang mundo ng Genesis. Dapat silang magkaroon ng mga base at tindahan sa ibang mga mundo ng Genesis. Magplano tayo ng isang pagsalakay, kunin ang kailangan natin, at makatakas. Hindi na kailangang patuloy na maghanap ng walang pag-asa sa kulay abo na espasyo, tama. Anong biro? Agad na sinabi ni Thora, alam mo ba kung paano nakakatakot ang sekta ng Yaqis? Sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis, walang sinumang nang-ahas na gumawa ng hakbang laban sa kanila. Ang ilang mga powerhouse ay namamahala kahit sa mga base ng Micro-Genesis world. Sumagot si 4, kailangan namin ng isang diskarte. Hindi ba natin maakit ang mga powerhouse ng sekta ng Yaqis at pagkatapos ay gumawa ng isang paglipat? Panipi. Naintriga si Zovian. Tumingin siya kay James at tinanong, gusto mo bang subukan ito? Nag-chim si Stephen, sulit na subukan. Tiningnan sila ni James at sinabing, dahil nais mong subukan, pagkatapos ay bigyan ito ng isang shot. Mahusay. Agad na sumulpat si 4. Hindi nagsalita si Thora. Ang mga taong ito ay masyadong marunong, mapangahas na pukawin ang sekta ng Yaqis at kahit na isinasaalang-alang ang pagnanakaw sa kanila. Ang sekta ng Yaqis ay kabilang sa nangungunang 10 puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang mga ordinaryong nabubuhay na nilalang ay maiiwasan ang mga ito, gayunpaman ang mga individual na ito ay direktang nagbabalak laban sa kanila. Nagkakaisa silang sumang-ayon. Nang maglaon, tinanong nila si Thora para sa isang mapa ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga Micro-Genesis mundo. Pagkatapos, nagtipon sila sa paligid ng mapa. Sinabi ni 4, kung gagawin natin ito, lumabas na. Gawin itong isang di malilimutang karanasan. Tinuro niya ang isang mahusay na mundo ng Genesis sa mapa at sinabi, ang mundo ng Celestial Genesis na ito ay nireranggo sa nangungunang 10 kabilang sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang sekta ng Yaqis ay dapat magkaroon ng maraming kayamanan sa kanilang shop dito. Panipi. Walang paraan. Agad na tinanggihan ni Thora, sa mundo ng Celestial Genesis, mayroong hindi bababa sa isang Eurus 1 Zeum ranks 9 Tribulation Powerhouse na nagbabantay sa batayang sekta ng Yaqis. Sa iyong lakas, sinusubukan ang isang pagnanakaw na tulad ng naghahanap ng kamatayan. Ang ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Zeum rank ay maaaring pumatay sa iyo ng hindi mabilang na beses sa isang solong paglipat. Panipi. Malalaman natin ito, casual na sinabi ni 4.
Kailangan nating kumuha ng mga panganib upang makakuha ng malaking gantimpala. Paano natin malalaman kung gagana ito nang hindi sinusubukan? Tumingin si Zovian kay James at tinanong, ano sa palagay mo? Matapos ang ilang pag-iisip, sumagot si James, hayaan muna natin ang Celestial Genesis World. Magsasagawa tayo ng paglipat kung tiwala tayo. Kung hindi, tatalikuran natin ang ideya. Si James ay walang magandang karanasan sa sekta ng Yokis. Gusto rin niyang makuha ang isang bagay mula sa kanila. Humanga ako sa iyong katapangan, sabi ni Thora na may isang roll ng mata. Hayaan mo na, tumayo si Stephen. Pumunta tayo sa Celestial Genesis World, excited na sinabi ni Quattro. Kasunod nito, si James at ang iba pa ay tumayo ng paisa-isa, mabilis na umalis sa kulay abo na puwang at patungo sa mundo ng Celestial Genesis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5844. Mga pares at ang iba pa ay mabilis na naglalakad sa kulay abo na espasyo at tumungo patungo sa mundo ng Celestial Genesis. Matapos ang isang malaking paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang patutunguhan. Ang Celestial Genesis World na nireranggo sa nangungunang 10 sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Ang Panginoon ng Celestial Genesis World ay isang super powerhouse. Batay sa kaalaman ni James at iba pa, naabot ng Panginoon ang Eurus-1 rango ng 8 kapigatian at maabot ang rurok ng paglilinang pagkatapos ng isa pang pagdurusa. Ang Celestial Genesis World ay isang nakagaganyak na universo na may isang lungsod na nagsilbing base ng sekta ng Yokis. Ang lungsod na ito ay naglalaman ng iba't ibang mga tindahan, lahat ay pinatatakbo ng sekta ng Yokis, na nagbebenta ng isang malawak na hanay ng mga item. Walang mga paghihigpit na pumasok sa lungsod. Nakilala at may binagong mga pagpapakita, si James at ang iba pa ay lumitaw sa lungsod ng Yokis ng mundo ng Celestial Genesis. Ang lungsod ay nakakapagod sa hindi mabilang na mga nilalang na may buhay. Mapahamak, malakas na sinumpa ni Quattro ang pagpasok sa lungsod. Maraming mga powerhouse. Ang Eurus-1 rango na mga buhay na buhay ay nasa lahat ng dako. Kung kumilos tayo, ang anumang random na passerby ay maaaring sumailalim sa amin. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Panipi. Pinahihit ni Thora ang kanyang mga mata at sinabing, sinabi ko sa iyo na huwag lumapit. Ngayon nakikita mo, di ba? Hindi na kailangang mag-alala. Tingnan muna natin ang una, mahinahon na nakipag-ugnay si James. Naglakad-lakad sila sa lungsod, na kalaunan ay nakarating sa isang espiritual na bundok. Sa harap ng pasukan ay tumayo ng isang napakalaking tablet na bato na may mga salitang nakasulat, point para sa mga Genesis course. Nang makita ang tablet na ito, si James at ang iba pa ay nagpalitan ng sulyap at pagkatapos ay pumasok sa espiritual na bundok. Isang buhay na lumitaw upang batiin sila habang sila ay pumasok. Siya ay isang kagandahan na may isang mataas na kaharian ng paglilinang, na umaabot sa unang ranggo ng Eurus-1. Ngumiti siya upang tanggapin ang mga ito, nagtanong, anong kalidad ng Genesis core ang kailangan mong bilhin? Sa espiritual na bundok na ito, mayroon kaming iba't ibang mga marka ng mga cores, mula sa ranggo ng first grade na Eurus-1 hanggang sa ika-9 na grade na Eurus-1 Zalem. Kung nais mo ang isang Genesis core ng grade ng Eurus-1 Zalem, kakailanganin mong pumunta sa sinaunang mundo ng Genesis. Panipi. Matiyag ang ipinaliwanag ang kagandahan. Nag-browse lang kami, sagot ni James. Sa pangunguna ng kagandahan, gumala sila sa espiritual na bundok. Maraming mga gwardya, lahat ng kakilakilabot at hindi bababa sa ranggo ng Eurus-1 9th, ay naruroon. Maraming mga tindahan sa espiritual na bundok ang nag-aalok ng mga course ng Genesis ng iba't ibang mga katangian. Si James at ang iba pa ay umalis pagkatapos ng casual na pag-browse sa mga tindahan. Ang isang tiyak na espiritual na bundok sa mundo ng Celestial Genesis ay naging kanilang pansamantalang tirahan. Ano sa palagay mo? Gagawin ba natin ito? Tiningnan ni Quattro si James at sinabing, itatakda tayo kung ninakawan natin ang espiritual na bundok na ito. Sa napakaraming mga course ng Genesis, ang aming base sa paglilinang ay mag-skyrocket. Umiling-iling si Zovian at sumagot, napakahirap. Mayroong libo-libong mga gwardya, lahat sa Eurus-1 ika-8 o ika-9 na ranggo. Bukod dito, ang lahat sa lungsod ng Yokis ay kabilang sa sekta ng Yokis.
Kapag nakompromiso ang Genesis Core Sale Point, ang mga bantay mula sa iba pang mga espiritual na bundok ay mabilis na darating. Panipi. Tumanggo si Stephen at sinabi, ang bawat gabinete kung saan ang mga cores ng Genesis ay ipinapakita sa bawat shop ay may hangganan ng pagbuo. Sa aming lakas, imposible ang pagbagsak sa pagbuo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5845. James ay nahulog sa pagmumuni-muni. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, paano kung mag-set up tayo ng isang hadlang na humaharang sa aura sa paligid ng Genesis Core Sale Mountain? Maaari ba tayong kumilos? Sinulyapan ni Torres si James at sinabing, pinapayuhan ko kang huwag kumuha ng mga panganib. Sa iyong mababang base ng paglilinang, ang hadlang na itinakda mo ay hindi magiging kapaki-pakinabang laban sa mga super powerhouse. Hindi kinakailangan, sagot ni James na may malabong ngiti. Kami ay nagmula sa madilim na mundo at may kasanayan sa lahat ng mga inskripsyon ng madilim na mundo. Ang isang hadlang na may mga inskripsyon ng madilim na daigdig ay maaaring madaling masira, ngunit maaari itong tiyak na hadlangan ang pagpapakalat ng aura. Hanggat maaari itong humawak ng ilang sandali, maaari tayong magtagumpay. Panipi. Sa palagay ko maaari nating bigyan ito ng isang shot, sabi ni Stephen pagkatapos ng pag-iisip. Gayunpaman, hindi tayo maaaring magmadali. Kailangan nating gawin itong mabagal at maging masalimuot. Matapos isaalang-alang ito, sumagot si James, pupunta ako muli sa Genesis Core Sale Point at tingnan ang mga hangganan ng pagbuo ng mga cores ng Genesis. Pagkatapos, maiintindihan ko ang mga inscription ng pormasyong ito at tingnan kung maaari ko silang masira. Maaari tayong gumawa ng isang plano kung makakaya ko itong masira. Kung hindi, kailangan nating iwanan ang ideya. Panipi. Okay, excited ng 4. Sumama ka sa akin, Stephen. Tumayo si James, nagsalita ng isang pangungusap, at pagkatapos ay umalis. Nagpunta sila muli sa Genesis Core Sale Point Spiritual Mountain. Bumisita sila sa ilang mga high-grade na tindahan ng Genesis Core Sale. Tinitigan ni James ang mga cabinet na puno ng mga cores ng Genesis. Sa ibabaw, tila sinisiyasat niya ang mga cores. Sa katunayan, sinusuri niya ang mga hangganan ng pagbuo na nakakabit sa mga cabinet. Nag-ingat si James, at isang magandang babae ang matiyagang ipinaliwanag ang kalidad ng mga cores ng Genesis habang sinamantala ni Stephen ang sitwasyon upang makisali sa iba't ibang mga talakayan. Matapos ang pag-obserba ng ilang sandali, nagpatuloy si James sa susunod na counter. Siya ay lumitaw na casual na libot at pagmamasid. Sa katunayan, isinasaulo niya ang mga inscription na ito upang pag-aralan ang mga ito mamaya nang sila ay bumalik. Ang espiritual na bundok ay mayroon ding porma sayon, at maingat na naobserbahan at nadama ni James ang mga inscription ng pagbuo. Matapos maglibot sa ilang sandali, bumalik sila. Nang makarating sila, hindi maiwasang tanungin ni Quattro, paano ito, Ginoo? Ngumiti si James ng mahina at sumagot, maingat kong naobserbahan. Kahit na ang mga hangganan ng pagbuo sa mga cabinets ng Genesis Core ay malakas at misteryoso, dapat kong madaling masira ang mga ito sa ilang nakal ang pag-aaral. Tulad ng para sa pagbuo ng espiritual na bundok na iyon, maaari ko ring masira ito at mabaygo ang pagbuo sa isang kritikal na sandali. Panipi. Napakaganda, sigaw ni Quattro. Tiningnan ni Torres si James na may kakaibang ekspresyon at tinanong, ito ang mga hangganan ng pagbuo na itinakda ng mga powerhouse sa grade rango ng DAELM. Ikaw lamang sa unang rango ng Years 1. Maaari mo ba talaga silang masira? Panipi. Siyempre, ngumiti si James at nagpatuloy, pupunta ako sa pag-iisa upang pag-aralan at masira ang mga inscription ng porma sayon. Samantala, patuloy kang nagtitipon ng impormasyon, lubusang nauunawaan ang sitwasyon sa espiritual na bundok, at lumikha ng isang plano sa pagtakas. Nagpunta si James sa pag-iisa matapos sabihin ito. Samantala, si Zovian at ang iba pa ay nagtipon upang talakayin ang kanilang plano. Ayon sa aking plano, maaari kaming mag-set up ng isang pagbuo ng teleportation ng maaga. Maaari naming agad na magamit ito upang umalis sa sandaling makuha natin ang nais natin, iminumungkahi ni Quattro. Posible, ngunit paano natin haharapin ang mga powerhouse at ang nakakatakot na mga bantay sa espiritual na bundok? Nagtipon sila upang talakayin. Ito ay tunay na mabaliw.
Nagkaroon ng sakit ng ulo si Thora. Sa una, naisip niya na nagbibiro lang sila, ngunit talagang seryoso sila. Hindi ba ito kabaliwan? Matapos ang ilang talakayan, nagpatuloy sila sa punto ng pagbebenta ng Genesis upang mangalap ng karagdagang impormasyon, mag-scout sa lugar, at siyasatin ang sitwasyon. Natukoy din nila ang bilang ng mga gwardya at ang pagkakakilanlan, kaharian ng paglilinang, at mga gawin ng mga powerhouse na nagbabantay sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5846. Sa mga paparating na araw, Xavian, Stephen, at Quattro ay patuloy na nagpunta sa Genesis Core Sale Point ng sekta ng Yakis sa loob ng mundo ng Celestial Genesis. Sinusubaybayan nila ang lugar, nangongolekta ng iba't ibang mga piraso ng impormasyon, na naglalayong walang kamali-mali na paghahanda bago gumawa ng anumang aksyon. Di nagtagal, nagkaroon sila ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon sa espiritual na bundok na ito. Matapos makuha ang kaalamang ito, sinimulan ni Xavian na madalas na ang espiritual na bundok. Maingat niyang iniwan ang ilang mga sigils ng inskripsyon ng madilim na mundo sa bawat oras. Ang mga sigils na ito ay walang putol na isinama sa walang bisa. Tanging ang mga nabubuhay na nilalang na mahusay na may kasanayan sa inskripsyon ng mga sigils ng madilim na daigdig ang makakaramdam ng kanilang pag-iral. Sa isang sulyap ng isang mata, isang panahon ang lumipas, at si James ay gumugol ng mahabang panahon na liblib sa loob ng pagbuo ng oras. Lumitaw siya mula sa pag-iisa matapos na lumipas ang isang panahon sa labas ng mundo. Sa bundok ng isang tiyak na espiritual na bundok sa mundo ng Celestial Genesis, maraming tao at isang baboy ang natipon. Paano ito pupunta, Ginoo? Sabik na tanong ni Quattro nang may pag-asa habang nakita niya na lumitaw si James. Sa pagtingin sa kanila, tinanong ni James, handa ka na ba sa iyong pagtatapos? Oo, tugon ni Xavian, maingat kung nag-set up ng isang pormasayon sa paligid ng espiritual na bundok sa iyong pag-iisa. Kapag ang pagbuo ay isinaaktibo, ang anumang mga senadoryas mula sa loob ng pormasayon ay hindi makarating sa labas. Gayunpaman, dahil ito ang pinakamahalagang tindahan para sa sekta ng Yakis, mayroong isang powerhouse na nakalagay doon upang bantayan ito. Ang pagbuo ay agad na masira kung kahit na ang kaunting isyo ay lumitaw. Panipi. Dagdag pa ni Stephen, tahimik din kaming nag-iwan ng isang pagbuo ng teleportation sa loob ng espiritual na bundok. Maaari naming agad na ipasok ang kulay abo na puwang sa pamamagitan ng pagbuo ng teleportation. Ang powerhouse na nagbabantay sa Genesis Core Sale Point ay may isang base ng paglilinang ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus 1 Zale Rango. Ayon sa impormasyong natipon namin, iiwan niya ang mundo ng Celestial Genesis para sa sinaunang mundo ng Genesis sa ilang oras upang makakuha ng isang bagong batch ng Genesis Cores, sabi ni Quattro. Ang kanyang pag-alis ay nagtatanghal ng perpektong pagkakataon para kumilos tayo. Nagpatuloy si Xavian, bagaman mayroong iba pang mga powerhouse sa loob ng mga espiritual na bundok ng lungsod ng Yakis, ang labas ng mundo ay hindi makakaisip ng anuman sa sandaling maaktibo ang pormasayon. Kailangan nating hampasin ang sandaling ang pagbuo ay isinaaktibo, at ang tanging gawain lamang ay umatras pagkatapos. Sinabi ni Stephen, kinakalkula namin na mayroon kaming isang pagkakataon sa pamamagitan ng pansamantalang pagyayelo sa mundo ng isang sumpa ng magic at ang paggamit ng landas ng oras. Gayunpaman, ang oras ay lubos na maikli. Kapag ang mga gwardya sa loob ng espiritual na bundok ay nagtatanggal ng magic ng sumpa at masira ang oras na mag-freeze, hindi kami makatakas. Panipi. Nagtipon sila at tinalakay ang buong plano. May mga panganib. Maaari naming subukan ito. Ito ay sulit kung magtagumpay tayo. Ang mga tao ay nagpalitan ng mga salita pabalik-balik. Sige, gawin natin ito. Natukoy din si James at nagpasya na kunin ang panganib. Matapos gawin ang pagpapasyang ito, nagpunta muli sila sa scout. Ang plano na ito ay maaaring magtagumpay lamang, ang pagkabigo ay nangangahulugang magbayad sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang tagumpay ay maaaring makatipid sa kanila mula sa mahirap na mga taon ng paglilinang at ang napakahabang proseso ng paghahanap ng mga monsters sa Spatial Rift. Ang pagkakataon sa wakas ay dumating pagkatapos maghintay ng ilang oras. Ang powerhouse na nagbabantay sa espiritual na bundok ay naiwan at nagpunta sa sinaunang mundo ng Genesis.
Ang araw para sa check-in ng inventaryo ng Genesis Core Sale Spiritual Mountain ay dumating. Sa proseso, ang bundok ay sarado sa mga tagalabas. Di nagtagal, oras na para sa check-in ng inventaryo. Sa loob ng espiritual na bundok, sina James, Zavian, at Stephen ay naglalakad sa paligid habang lihim na nakikipag-usap. Kung ang lahat ay napaplano, sisimulan ng mga gwardya ang pag-iwas sa mga panauhin mula sa espiritual na bundok sa halos 1 oras. Magtatagal tayo, at ililipat namin kapag nilinaw nila ang lahat, tahimik na ipinahayag ni James, na nagbibigay ng mga tagubilin. Zavian, ikaw ang namamahala sa pag-activate ng pagbuo na nakatago sa paligid ng espiritual na bundok na ito. Stephen, hawakan mo ang pagbuo ng teleportation. Aalagaan ko ang pag-agaw ng mga kalakal. Inayos ni James ang operasyon, kahit na naghanda sila para sa loob ng mahabang panahon at pamilyar sa proseso ng pagnanakaw. Mahalaga para sa kanya na magbigay ng mga tagubilin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5847, Paumanhin, mga tao. Panahon na para sa isang check-in ng inventaryo, at hindi tayo magiging bukas sa publiko ngayon. Sinimulan ng mga gwardya na linisin ang mga panauhin mula sa espiritual na bundok. Ang mga panauhin na ito ay may kamalayan sa mga nakagawiyang mga check-in na naganap bawat ilang mga panahon. Kaya, umalis sila. Si James at ang iba ay nagkukunwari din na umalis. Dahan-daang lumipat sila at walang tigil patungo sa exit hanggang sa umalis ang lahat ng iba pang mga bisita. Sa instant na iyon, ang tatlo sa kanila ay nagpalitan ng sulyap. Naaktibo ni Zavian ang pagbuo na nakatago sa paligid ng espiritual na bundok, at ginamit ni James ang sumpa magic habang binuksan ang pagbuo. Ang kanyang sumpa magic ay agad na nag-trigger ng lakas ng sumpa sa loob ng maraming mga gwardya ng mga gwardya, na naging sanhi ng pagbagsak sa lupa. Ang sumpa ng James ay napatunayan na mas epektibo kaysa sa Franciscus. Sinumpa ni Franciscus ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo, na may pinakamalalim na sulok ng bawat kaluluwa ng buhay na nagdadala ng imprint ng kanyang sumpa. Ngayon, ginamit ni James ang magic ng sumpa at sinenyasan ang malalim na napaupo na mga sumpa sa loob ng kanilang mga kaluluwa upang maisaaktibo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni James ay limitado, at hindi niya ganap na patayin ang mga gwardya. Gayunpaman, ang pag-render sa kanila pansamantalang walang kapangyarihan ay walang isyu. Inaktibo ni James ang landas ng oras upang mag-freeze ng oras agad sa sandaling kapag ang sumpa magic ay kumakalat sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa espiritual na bundok. Lumipat siya sa frozen na sandali. Sumakay siya sa ilang mga counter sa espiritual na bundok sa isang hindi kapani-pani walang bilis, agad na tinukoy ang pagbuo ng hadlang sa mga counter, at mabilis na kinuha ang lahat ng mga cores ng Genesis. Sa isang flash, nagnakawan siya ng bawat solong Genesis core mula sa mga counter. Boom! Sa instant na iyon, ang pagbuo ay nasira, at nawala ang pagpigil sa oras. Agad na pinigilan ng mga gwardya ang sumpa ng magic na sumabog sa loob nila. Gaano ka manggahas? Isang nakakatakot na boses ang sumigaw. Ang isang pagbuo ng teleportation ay lumitaw sa harap ni James habang naabot ang tinig. Pumasok siya sa pagbuo ng walang pag-aatubili, na sinundan ni Zavian at Stephen ng sabay-sabay. Muli, nasa malawak na kulay abo na espasyo. Bagaman umalis na sila, ang isang kakilakilabot na presyon ay nagmula sa pagbuo ng teleportation. Magmadali, umatras, hinimok si James. Sa pamamagitan ng lakas ng lungsod ng Yawkes, mahuli sila sa lalong madaling panahon. Hatiin at makatakas. Mag-regroup kami sa sandaling ligtas ito. Panipi, iniwan ang mga salitang ito, mabilis na umatras si James. Ginamit niya ang Blight Omniscience upang makatakas sa loob ng kulay abo na espasyo. Si Quattro at Thora ay tumayo sa rurok ng espiritual na bundok sa isang tiyak na lokasyon sa labas ng Yawkes City. Naramdaman nila ang isang kakilakilabot na pagbabago-bago ng aura na nagmula sa loob ng lungsod. Nagtagumpay ba sila? Ang mukha ni Thora ay nagpakita ng pagtataka. Nagtagumpay talaga sila. Ito ang teritoryo ng sekta ng Yawkes. Ang kakayahang magnakaw ng mga bagay mula sa kanila ay tunay na kapansin-pansin. Sinabi ni Quattro ng may ngiti, ito ay nakasalalay na magtagumpay sa Dragon General na kumikilos. Hayaan.
Dapat tayong umalis din. Magreresulta tayo sa kanila mamaya pagkatapos matiyak ang kanilang kaligtasan. Tumawa ng buong puso si Quattro at iniwan ang espiritual na bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5848. Matapos ang isang malawak na panahon ng scouting at maingat na pagpaplano, nagtagumpay si James at ang kanyang grupo. Matagumpay nilang sinalakay ang isang base ng sekta ng Yokis sa mundo ng Celestial Genesis, na nasamsam ang isang malaking dami ng mga cores ng Genesis. Ginawa nila ang kanilang pagtakas sa sandaling na secure nila ang kanilang pagnakawan. Maingat nilang namapa ang kanilang ruta ng pagtakas. Sa oras na yumapekto ang sekta ng Yokis, nadulas na sila. Boom! Naramdaman ni James ang isang kakilakilabot na pag-akyat ng kapangyarihan sa pagtatapos ng pagbuo ng teleport habang pinapasok niya ang kulay abo na espasyo. Ang puwersa ay sumalakay sa loob ng kulay abo na espasyo sa pamamagitan ng pagbuo. Sa kanyang agarang hitsura, mabilis na ginamit ni James ang Blight Omniscience upang maiwasan ang epekto ng puwersa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iwas. Tumungo sila patungo sa napagkasunduang punto ng pagpupulong sa sandaling sigurado silang walang mga humahabol. Inayos nila ang Rendezvous sa isang lugar na tinatawag na Quintessence World. Ang mundo ng Quintessence ay gaganapin ng isang mahalagang posisyon sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, na nakakuha ng isang lugar sa loob ng nangungunang 10. Ito ay isang mahalagang waypoint sa paglalakbay upang matugunan si Juan. Matapos maabot ang mundo ng Quintessence, ginamit ni James ang mga inskripsyon upang makipag-ugnay kay Xavian at Stephen. Di nagtagal, nagtatag sila ng komunikasyon. Ang isang espiritual na bundok sa loob ng mundo ng Quintessence ay napapalibutan ng pagbuo. Sir, mabilis na ilabas sila, hayaan mo akong makita ang aming mga natamo, sabik na tanong ni Quattro. Nagtataka si Thora tungkol sa bilang ng mga Genesis cores na si James ay nag-aagaw mula sa sekta ng Yokis sa oras na ito. Inihayag ni James ang lahat ng mga cores ng Genesis na kanyang nasamsam. Nang makita niya ang mga cores, ang mga mata ni Quattro ay halos lumabas sa pagtataka. Ang sekta ng Yokis ay tunay na mayaman. Ito ay isang punto ng pagbebenta lamang sa isang mundo. Talagang maging mayaman tayo kung sisalakay tayo sa kanilang punong tanggapan, nagsalita si Xavian. Ngumiti si James habang binibilang niya ang mga nasamsam. Mahigit sa 10,000 first grade na Eurus 1 Rango Genesis course. Halos pareho para sa pangalawang baitang na Eurus 1 Rango ng Genesis course. Sinimulan ni James na kumuha ng stock ng mga nasamsam. Ang dami ng mga course ay mula sa first grade hanggang sa ika-9 na grade na Eurus 1 na Rango. Bawat isa ay naglalakad sa paligid ng 1,000,000. Gayunpaman, ang mga antas ng ranggo ng Eurus 1 Zelm ay mas kaunti, na may halos 1,000 para sa mga first grade. Ang dami ay nabawasan habang tumaas ang kalidad. Mayroong 8 lamang sa ika-9 na grade na Eurus 1 Zelm ranggo ng mga Genesis cores. Sa puntong ito ng pagbebenta, ang pinaka-priced ay ang ika-9 na grade na Eurus 1 Zelm ranggo ng Genesis cores. Walang mga Genesis cores ng ranggo ng Eurus 1 Zelm, dahil ang mga cores na ito ay natatangi at eksklusibo sa sinaunang mundo ng Genesis. Kamangha-manghang. Hindi mapigilan ni Quattro ang pag-uungol, na nagsasabing, Sir, hatiin natin sila at pagkatapos ay pumasok sa pag-iisa upang pinuhin at makuha ang mga cores ng Genesis. Nakakuha ba ako ng isang bahagi? Nakaramdam din si Thora. Ang bawat Genesis core ay pambihirang-bihirang. Ang pagkuha ng isang nangangahulugang ang sariling lakas ay makakaranas ng isang makabuluhang pagpapalakas sa pagsipsip at pagpipino. Hindi, tinitigan siya ni Quattro at sinabing, sinasalungat mo ito dati, at ngayon mayroon kaming pagnakawan, gusto mo ng isang bahagi. Walang paraan. Hinati ni James ang mga nasamsam sa maraming bahagi, kasama si Stephen na tumatanggap ng pinakamarami. Ang mga cores ng Genesis na nakuha ni Stephen ay lahat ng ika-8 grade at sa itaas ng ranggo ng Eurus 1 dahil ang kanyang paglilinang ay nasa ika-8 ranggo ng Eurus 1, at ang pagsipsip ng mga mas mababang kalidad na mga cores ay hindi mag-aambag sa kanyang lakas. Narito ang ilan para sa iyo. Mapagbigay na binigyan ni James si Thora ng ilang Eurus 1 ika-8 ranggo ng mga cores ng Genesis. Maraming salamat, ngumiti si Thora. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5849.
Kahit na ito ay ilan lamang sa mga course na maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga nasamsam ni James at ang kanyang grupo, ito ay lubos na kapuri-puri. Pumunta tayo sa pag-iisa dito, sabi ni James nang may ngiti. Kasunod nito, nagtayo siya ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng espiritual na bundok at nagsimulang pag-iisa sa loob nito. Sa bundok ng espiritual na bundok, kinuha ni James ang isang first grade na Years 1 rango. Habang tinitingnan niya ang sparkling golden core, nakatuon niya ang kanyang mga saloobin, at isang makapangyarihang puwersa ang nakapaloob sa core, sinimulan ang pagsipsip ng enerhiya nito. Ang isang makapangyarihang kapangyarihan ng Genesis ay lumitaw mula sa gintong Genesis core na ito. Napapahamak nito ang buong katawan ni James sa pamamagitan ng kanyang mga pores at nagbago sa purong enerhiya pagkatapos mapino ito. Dahan-daang tumaas ang lakas ni James. Ang isang first grade na Years 1 rango ng rango ay hindi sapat para masira si James. Matapos sumipsip ng unang core, nagpatuloy siyang sumipsip sa pangalawa. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng sekta ng Yokis sa sinaunang mundo ng Genesis. Heck, isang taong may edad na sa isang gintong balabal na nakaupo sa pangunahing bulwagan ay nagagalit. Sino ang nangahas na pukawin ang aking sekta na Yokis pagkatapos ng lahat ng mga taong ito? Napakaganda ng katapangan na ito. Kung sino man ito, kahit anong puwersa nito, ideklara agad ang digmaan sa sandaling nakilala. Panipi. Ang pinuno ng sekta ng Yokis, ang kabanalan ni Yokis, ay sumuko sa galit. Sa pamamagitan ng isang base ng paglilinang sa ikasyam na pagdurusa ng Years 1 Dale, siya ay isang kilalang powerhouse sa sinaunang mundo ng Genesis. Nakaupo sa pangunahing bulwagan, kumalas siya sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang malakas na puwersa. Lumitaw ang mga kaganapan sa mundo ng Celestial Genesis. Sa isang angkop na galit, siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo habang naramdaman niya na ang pagnanakaw ng Genesis core sa punto ng pagbebenta ay naorkestra ng mga nabubuhay na nilalang na may isang base ng paglilinang na hindi kahit na umabot sa rango ng Years 1 Zale. Ito ay tunay na nakakahiya. Dalawa lamang ang nabubuhay na nilalang sa Years 1 na unang rango at ang isa sa Years 1 walong rango ang sumalakay sa Genesis core sale point. Ang kabanalan ng Yokis ay kumapit sa kanyang dibdib at nagdadalamati. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa pangunahing bulwagan, at wala sa kanila ang nangahas na magsabi ng isang salita. Ang taong ito ay maaaring mag-trigger ng mga sumpa at agad na nagbibigay ng maraming gwardya na walang kapangyarihan. Dapat siyang maging tao na nakakuha ng mana ni Franciscus, ang hinahabol natin dati, si James Caden at ang kanyang grupo. Ang kabanalan ng Yokis ay nagsalita ng malamig, ikalat ang salita. Hunt down James Caden at ang kanyang grupo. Ang sinumang nagbibigay ng mga pahiwatig ay mapagbigay na gantimpala ng sekta ng Yokis. Sige, sa pangunahing bulwagan, maraming mga powerhouse ang nagsalita ng magkakaisa. Ang balita ni James at ang kanilang pag-atake sa Genesis core ng sekta ng Yokis sect ay mabilis na kumalat. Sa isang tiyak na orthodox sa mundo ng Genesis. Ano? Bulalas ni Warren nang marinig ito mula sa isang alagad. Sumalakay si James at ang kanyang grupo sa Genesis core sect ng Yokis sect sa Celestial Genesis World. Oo, ang disipulo ay totoo na sumagot. Ito ay laganap ngayon. Ang sekta ng Yokis ay naglabas ng isang order na pumatay upang manghuli sa kanila sa buong mundo. Nag-alok din ang sekta ng gantimpala para sa sinumang nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanila. Ang brat na ito ay may ilang mga guts, at talagang nagtagumpay siya, sabi ni Warren nang may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang mga henyo na powerhouse na tumawid sa mga landas kasama si James sa mundo ng Zephyria ay nalaman din ang balita. Una silang nabigla, pagkatapos ay napuno ng paghanga. Mahihirapang pukawin ang pansin ng sekta ng Yokis, kamangha-mangha ang taong ito. Nasa unang rango lamang siya ng Years 1, subalit sinalakay niya ang punto ng pagbebenta ng Genesis ng Yokis sect. Malakas ba siya, o mahina lang ang sekta ng Yokis? Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa iba't ibang mga mundo ay tinalakay ang bagay na ito. Samantala, si James at ang iba pa ay nakatago na para sa pag-iisa at paglilinang. Ang kanyang bilis sa pagpino ng mga course ng Genesis ay mabilis. Hindi sinasadya, sinira niya at pinasok ang pangalawang rango ng Years 1. Ang pambihirang tagumpay na ito ay makabuluhang pinahusay ang kanyang lakas. Sa pagtaas ng kanyang lakas,
pinakawalan ni James ang martial path, sumulong sa form ng labanan sa Marcy Ice, na ginagawang mas mabigat ang kanyang kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5850. James ay sumabog sa pangalawang ranggo ng Years 1. Nang maabot ang kaharian na ito, pansamantalang tumigil siya at hindi mabilis na sumipsip ng higit pang mga cores ng Genesis. Ito ay dahil ang kanyang pisikal na katawan ay hindi sumailalim sa isang tagumpay kahit na ang kanyang kaharian ay sumulong. Hindi niya nais na mapagbuti ang kanyang paglilinang ng walang taros. Sa halip, naglalayong mapahusay niya ang kanyang pisikal na lakas habang sumusulong sa kaharian ng paglilinang. Ang isang Genesis core ay naglalaman ng purong kapangyarihan ng Genesis. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang mapapahusay ang kanyang lakas ngunit gagamitin din para sa pag-uudyok sa kanyang katawan. Nagpatuloy si James sa pamamagitan ng pagkuha ng isang first grade na Years 1 ranggo ng Genesis core, sumisipsip ng kapangyarihan nito, at isinusumit ito sa bawat bahagi ng kanyang katawan para sa pisikal na pagpipino. Kasabay nito, ginamit niya ang kapangyarihan ng Genesis upang mapahusay ang kanyang lakas ng dugo. Ang oras ay tila lumipas tulad ng isang kawalang hanggan, ngunit tulad din ng isang mabilis na sandali. Sa paglipas ng oras, hindi sinasadyang pinataas ni James ang kanyang pisikal na katawan at bloodline sa pangalawang ranggo ng Years 1. Nagpatuloy ang pagpipino. Pangatlong ranggo ng Years 1. Pang-apat na ranggo ng Years 1. Years 1 fifth ranggo. Sinuportahan ng isang malaking bilang ng mga Genesis cores, ang base ng paglilinang ni James ay umabot sa ikalimang ranggo ng Years 1. Kaagad, ang kanyang pisikal na katawan, bloodline, at kaluluwa ay sumulong din sa kaharian na ito. Bagaman hindi mataas ang kanyang paglilinang, matatag ito. Matapos maabot ang ikalimang ranggo ng Years 1, naubos niya ang lahat ng mga mababang kalidad na mga cores ng Genesis. Ang mga kasalukuyang gaganapin niya ay ang lahat ng ikalimang baitang na ranggo ng Years 1 at sa itaas. Pansamantalang tumahimik si James, inunat ang kanyang mga kalamnan, at nadama ang marilag na kapangyarihan na sumisiksik sa kanyang katawan. Isang malabong ngiti ang humawak sa kanyang labi habang sumulyap siya sa paligid. Sina Quattro, Xavian, at Stephen ay nasa paglilinang pa rin. Si Thora ay tumigil sa paglilinang at lumitaw sa labas ng pagbuo ng oras. Umupo siya sa bangin, tinitingnan ang malayo, na wala sa pagmumuni-muni. Lumakad si James at umupo sa tabi niya. Ano ang iniisip mo? Tanong ni James. Natapos mo na ba ang iyong pag-iisa? Sinulyapan siya ni Thora, naramdaman ang kanyang kaharian sa paglilinang. Tinanong niya, gamit ang mga Genesis core sa iyong mga kamay, dapat itong madaling maabot ang ranggo ng Years 1 Zalem. Bakit hindi ipagpatuloy ang iyong pag-iisa? Ngumiti si James at sumagot, gustong-gusto kong maabot ang ranggo ng Years 1 Zalem, ngunit ang paglilinang ay hindi maaaring magmadali. Naabot ko ang paligid ng ikalimang ranggo ng Years 1. Mag-advance ako ng paunti-unti kapag ang aking estado ay nagpapatatag. Ang mabilis na maaaring humantong sa isang hindi matatag na kaharian. Sa ranggo ng Years 1 Zalem, may panganib na kabiguan sa sitwasyong ito. Panipi. Tama ka. Tumanggaw si Thora. Pagkatapos, tumingin siya sa pagbuo ng oras, sensing ang aura ni Stephen, at sinabing, malapit na siyang masira. Kung matagumpay niyang tinatawid ang pagdurusa, maayos siyang papasok sa ranggo ng Years 1 Zalem. Bago pumasok sa pag-iisa, si Stephen ay nasa Years 1 ikawalong ranggo. Sa sandaling ito, naabot na niya ang pinnacle ng Years 1 9th ranggo, handa nang magtagumpay. Sa sandaling iyon, nawala si Stephen mula sa kanyang orihinal na lugar, muling lumitaw sa kulay abo na puwang sa labas ng mundo ng Quintessence. Habang siya ay lumitaw, isang ulap ng pagdurusa na nabuo sa kulay abo na espasyo. Ito ang makalangit na pagdurusa. Ang isa ay dapat sumailalim sa langit na pagdurusa upang makapasok sa ranggo ng Years 1 Zalem. Bukod dito, ang bawat kasunod na pagbagsak ay magdadala din sa langit na pagdurusa. Ang pagdurusa ay nakakatakot at mapaghamong pagtagumpayan. Napansin din ni James si Stephen na nahaharap sa pagdurusa. Whoosh! Isang kulog ang tumama. Bagaman tinangka ni Stephen na pigilan ang langit na pagdurusa ng malakas, ang kanyang kapangyarihan ay agad na nasira. Mabilis niyang naaktibo ang kanyang proteksyon na enerhiya, ngunit kahit na,
ang kanyang katawan ay nakasakay sa mga pinsala ng ang langit na pagdurusa ay nakarating sa kanya. Phew! Matapos niyang obserbahan ang eksenang ito, huminga ng malalim si James at sinabing, ito ay tunay na nakasisindak. Nagtataka ako kung matiis niya ito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5851. Sinabi ni Thora, kailangan niyang panindigan laban sa langit na pagdurusa sa kanyang sarili. Walang makakatulong sa kanya. Si Stephen ay nagtamo ng maraming pinsala. Mabilis niyang ginawa ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Ang mga inscription na iyon ay alloy sa kanyang palad at nabuo ang isang layer sa kanyang balat. Samantala, ang mga bolts ng kidlat na nilikha ng langit na pagdurusa ay patuloy na sinaktan si Stephen. Mayroong maraming mga beses na tila tulad ni Stephen ay malapit ng maiiwasan. Nag-aalala si James habang pinapanood niya ang lahat ng nangyari mula sa tagiliran. Unti-unting, higit pa at higit pang mga bolts ng kidlat ay nahulog mula sa kalangitan. Sa ilang mga punto, ang mga bolts ng kidlat ay umulan sa Stephen non-stop. Ang mga sugat sa katawan ni Stephen ay paulit-ulit na gumaling at muling binuksan sa proseso. Sa huli, nakaligtas si Stephen sa langit na pagdurusa. Gayunpaman, siya ay nasa isang dugo at may sakit na estado. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay napakalalim na ang iba ay maaaring makita ang bahagi ng kanyang mga buto. Ang mga bolts ng kidlat ay nag-iwan din ng mga marka sa kanyang nakalantad na mga buto. Matapos ang pagdurusa sa langit, bumalik si Stephen sa pagbuo ng oras upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Kapag gumaling ang kanyang mga sugat, lumabas si Stephen sa porma sayon na may malaking pagngisi sa kanyang mukha. Natutuwa ang TM na natutunan ko ang maraming iba't ibang mga kasanayan sa lagda. Kung hindi, marahil ay hindi ko magawa ito sa pamamagitan ng langit na pagdurusa ng ranggo ng Euros-1. Panipi. Binigyan ng kaunting tumango si James. Sa halip na mapabuti ang iyong ranggo ng paglilinang, dapat kang magtrabaho sa pagpapahusay ng lakas at pagiging matatag ng iyong katawan ngayon. MHM. Tumango si Stephen. Magpapatuloy ako sa aking pagsasanay, noon. Bumalik siya sa pagbuo ng oras. Pagkatapos, sinimulan ni Stephen na sumipsip ng mga course ng Genesis upang mapahusay ang kanyang pisikal na kondisyon, kaluluwa, at kapangyarihan ng dugo. Kasabay nito, ang Zovian at Quattro ay nagsasagawa pa rin ng kanilang mga closed-door meditations. Ang masaganang halaga ng mga course ng Genesis na kanilang pag-aari ay nakatulong sa kanila na mas mabilis. Lumipat sila mula sa Euros-1 unang ranggo hanggang sa ranggo ng Euros-1 9th sa medyo matatag na bilis. Nang papasok na sila sa ranggo ng Euros-1 Zelm, pareho silang nakatagpo ng langit na pagdurusa. Ang kanilang mga sitwasyon ay katulad ng sa Stevens. Ang Zovian at Quattro ay halos napatay sa kani-kanilang mga pagdurusa sa langit. Ang karanasan ay napagtanto nila ang tindi ng mga pagdurusa sa langit sa ranggo ng Euros-1. Dahil dito, mabilis silang nagpasya na mag-focus sa pagsasanay sa kanilang mga katawan sa halip na mapalakas ang kanilang ranggo ng paglilinang. Si James at ang iba pa ay nanatili sa espiritual na bundok na iyon sa mahabang panahon. Ang isang enterpok ay lumipas sa labas ng mundo habang ang isang mas mahabang oras ay dumaan sa loob ng pagbuo ng oras. Matapos maabot ang ikalimang ranggo ng Euros-1, nagpahinga si James at bumisita sa ilang mga lugar sa mundo ng Quintessence Genesis. Bumalik siya sa bundok ng ilang mga panahon mamaya at nagpatuloy sa pagsasanay. Di nagtagal, sumulong si James sa ranggo ng Euros-1 9th. Ang kanyang katawan, kaluluwa, at kapangyarihan ng dugo ay pinahusay din sa parehong antas ng kanyang ranggo ng paglilinang. Ang Zovian, Quattro, at Stephen ay nakamit ng lahat ang ranggo ng Euros-1 Zelm. Sinanay din nila ang kanilang mga katawan upang maabot ang mga antas ng ranggo ng Euros-1 9th. Sapat na iyon. Si Thora ay nakakakuha ng walang tiyaga pagkatapos maghintay para sa paligid ng isang enterpok. Sinabi niya, makipagkita tayo kay Juan at hanapin ang kayamanan ng Sharzad. Tinanggal ni James ang pagbuo ng oras, at ang iba ay natapos ang kanilang pagmumuni-muni ng sabay-sabay. Haha, nagbigay ng isang pusong pagtawa si Quattro. Kung hindi namin ninakawan ang sekta ng Yakis, dadalhin tayo nito magpakailanman upang maabot ang ranggo ng Euros-1 Zelm. Nakaramdam ng tiwala si Quattro sa kanyang mga kapangyarihan.
Maaari niyang isipin ang kanyang sarili na ginagawa ang anumang nais niya, kahit saan siya nagpunta sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Tumingin siya kay Thora. Mas mahalaga ba ang kayamanan ng Charizard kaysa sa aming haul mula sa sekta ng Yokis? Kung hindi ito, hindi ako pupunta. Iniisip ko na magplano ng ibang heist. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5852. 4 ang pamamaraang ito ng higit pa. Mabilis siyang makakakuha ng malaking halaga ng mga materyales para sa paglilinang sa pamamagitan ng pagnanakaw sa iba. Bukod dito, madali itong gawin ngayon dahil ang lahat ng mga ito ay umunlad sa mga tuntunin ng kanilang mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang. Itinapon siya ni Thora ng isang sulyap. Paano mo maiisip ang paghahambing ng mga Genesis cores na nakuha namin mula sa isa sa mga puntos ng pamamahagi ng sekta ng Yokis sa kayamanan ng Charizard? Nanlaki ang mga mata ni Quattro. Kaya, sinasabi mo na ang Charizard Treasure ay may mas mahalagang mga item kaysa sa nahanap namin sa sekta ng Yokis. Siyempre, tumanggaw si Thora. Sige, darating din ako. Ngumiti si Quattro mula sa tainga hanggang tainga. Iminungkahi ni James, handa na kami. Hayaan na tayo ngayon. Di nagtagal, iniwan nila ang mundo ng Quintessence Genesis at nagtungo sa Rendave's Point na pinili ni Thora at Juan. Ang lugar ay matatagpuan sa isang mundo ng Micro Genesis na natagpuan na hindi masyadong malayo. Matapos maglakbay sa buong kulay abo na puwang sa loob ng ilang oras, dumating ang James Group sa Micro Genesis World. Lahat sila ay naglagay ng isang disguise. Kahit na si Quattro ay wala na sa kanyang baboy na form. Sa halip, ipinapalagay niya ang hitsura ng isang gwapong tao. Thora, nasaan ang lugar? Si Quattro ay naglalakad ng walang tigil sa harap ng kanilang grupo. Tila ang mga sumusunod sa likuran ni Quattro ay ang kanyang mga lingkod. Sumagot si Thora, pumayag kaming magkita sa Micro Genesis World na ito. Makikipag-ugnay ako sa kanya ngayon. Sinubukan ni Thora na maabot ang Juan sa pamamagitan ng paggamit ng isang inskripsyon. Maya-maya pa, nakakuha siya ng tugon mula sa kanya. Naghihintay siya sa isa sa mga planeta dito. Tumungo tayo doon ngayon, sabi ni Thora. Pagkatapos nito, sinundan ni Thora ang mga tagubilin ni Juan at pinangunahan ang iba sa tinukoy na lokasyon. Nang maglaon, nakarating sila sa labas ng isang espiritual na bundok na protektado ng isang pormasayon. Ito na, itinuro ni Thora ang bundok. Si Juan ay nanatili sa bundok na ito sa lahat ng oras na ito habang naghihintay sa akin. Tulad ng malapit na siyang maglakad patungo sa pormasayon, isang pagbubukas na nabuo sa hadlang ng pormasayon. Ang isang bata, pinino na mukhang lalaki sa isang puting balabal ay lumakad sa labas ng pormasayon. Nagbim siya ng isang maaraw na ngiti habang nakita niya si Thora. Narito ka sa wakas, Thora. Pagkatapos, ang lalaki ay nagtaas ng kilay habang ang kanyang tingin ay nahulog kay James at sa iba pa. Ang mga taong ito ay ipinaliwanag ni Thora, hindi ako sigurado kung bakit ngunit sinubukan ng mga miyembro ng sekta na Yokis na patayin ako. Sa kabutihang palad, iniligtas ako ng mga kalalakihang ito mula sa mga taong iyon. Kaya, nangako akong ibahagi ang kayamanan ng Charizard sa kanila. Si Juan ay nakatingin lamang sa James Group. Pagkatapos, sinabi niya, dapat kang pumasok muna sa loob. Sinundan ng pangkat sila si Juan sa pagbuo at patungo sa espiritual na bundok. Bulong ni Quattro kay James, Dragon General, nalaman ko na ang tao na si Juan, ay medyo kainahinala. Marahil ay pinaplano niyang magnakaw ng mapa ni Thora. Si Xavian ay kumatok kay Quattro sa ulo. Sa palagay mo ba ay iniisip ng lahat ang katulad mo? Sapat na sa mga chatters, sabi ni Stephen. Pagkaraan ng isang maikling sandali, nakarating sila sa loob ng isang manor na itinayo sa bundok. Masigasig na nagsimula si Juan, Thora, magmadali at ipakita sa akin ang mapa na mayroon ka. Pagsamahin ang aming mga mapa at suriin para sa lokasyon ng kayamanan ng Charizard. Bakit ka nagmamadali? Hindi sinabi ni Quattro, ikaw lamang at si MS. Alam ni Thora ang tungkol sa mga mapa, gayunpaman ang mga miyembro ng sekta ng Yokis ay sumunod sa kanya. Sa palagay mo ba may utang ka sa kanya? Panipi, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5853. Ang mukha ni Juan ay nagdilim sa pagdinig ng mga salita ni Quattro.
Ano ang ibig mong sabihin doon, Ginoo? Panipi. Kailangan mo ba akong sabihin ng malakas? Sinabi ni Quattro na, sinasabi ko na nag-leak ka ng impormasyon tungkol sa kanya kung nasaan at nakuha ang mga kalalakihan na iyon na sumunod kay MS. Thora. Panipi. Gaano ka manggahas? Isang napakalaking halaga ng aura na nagmula sa One habang siya ay yumuko ng galit. Kung hindi ito dahil tinulungan mo si Thora, papatayin ko na kayong lahat ngayon. Sapat. Huwag magsimula ng away ngayon. Itinaas ni Thora ang kanyang kamay. Tumigil si One sa paglabas ng kanyang aura. Iyon lang ang nakaraan ngayon. Nagpapatuloy si Thora, hindi mahalaga kung sino ang nagbahagi ng impormasyon tungkol sa aking kinaroroonan. Ang pinakamahalagang bagay para sa akin ngayon ay upang mahanap ang kayamanan at muling itayo ang Sharzad Empire. Tanging pagkatapos ay may eksaktong paghihiganti ko. Ginawa ni Thora ang mapa ng kayamanan na mayroon siya, na sinundan ni One. Ang dalawang halves ng mapa ay lumulutang sa hangin at fused upang makabuo ng isang kumpletong mapa ng kayamanan. Maingat din na pinag-aralan ni James at iba pa ang mapa. Ano ang lugar na ito? Nakatitig si Quattro sa mapa ngunit hindi makagawa ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi siya pamilyar sa mga lokasyon ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na micro-Genesis worlds. Ang Helios Sea. Panipi. Si Thora ay niniting ang kanyang mga browser habang tinitigan niya ang minarkahang lugar na ipinapakita sa mapa. Ano ang Helios Sea? Tanong ni Quattro. Huminga ng malalim si One. Ito ay isang sinaunang ipinagbabawal na zone at isang mapanganib na lugar na matatagpuan sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang alingaw-ngaw ay ang sinumang pumapasok sa dagat ng Helios ay mamamatay. Walang sino man ang gumawa nito mula sa dagat ng Helios. Hindi ko inisip na itatago ng aming Grand Patriarch ang kayamanan sa dagat ng Helios. Si Thora ay nagpabuntong hininga. Maaaring ito ay isang mapanganib na lugar, ngunit kakailanganin kong bisitahin ang Helios Sea kahit na. Bukod dito, isang ligtas na landas ang ipinahiwatig sa mapa. Dapat itong maging maayos kung sumunod lang tayo sa landas. Dinala mo ba ang susi upang i-unlock ang kaharian ng Sharzad, Thora? Tanong ni One. Mayroon akong kasama ko. Tumanggaw si Thora. Ano ang hitsura ng susi? Maaari ba akong tumingin dito? Ang mga mata ni One ay lumiwanag ng may kasabwat. Inalis lamang ni Thora ang kanyang mapa at sinabing, umalis na tayo ngayon. Makikita mo ito sa sandaling natagpuan namin ang kaharian. Oo naman, nakangiting sagot ni One. Huwag kalimutan na binibigyan mo kami ng kalahati ng kayamanan. Paalalahanan ni Quattro si Thora. Siyempre, napangiti si Thora sa kanya. Sinulyapan muli ni One ang James Group at tinanong, Thora, nangako kang bibigyan sila ng kalahati ng kayamanan. Nagbigay ng kaunting tumanggo si Thora. Bibigyan kita ng 30% ng kayamanan tulad ng napagkasundoan namin. Ang natitira ay sapat na para sa akin. Ang kayamanan ng Sharzad ay isang spatial rift na nagmula sa dinastiya ng Sharzad. Ang hindi mabilang na mga monsters ay matatagpuan sa loob ng spatial rift. Ang mga monsters bawat isa ay nagdala ng isang pangunahing Genesis sa loob ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang mga Genesis cores ay bahagi lamang ng kayamanan ng Sharzad. Hindi pa sinabi ni Thora ang tungkol sa totoong kayamanan ng Sharzad, na kung ano ang kailangan niya upang makabuo muli ng isang imperyo. Hindi niya kailangan ang mga monsters o ang kanilang mga cores ng Genesis. Si Thora ay higit pa sa handang ibigay sa kanila. Samantala, si One ay nagtataglay lamang ng isang patagilid na sulyap kay James at sa kanyang mga kasama matapos marinig ang paliwanag ni Thora. Maya-maya pa, ang lahat ng mga ito ay umalis para sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang sinaunang mundo ng Genesis ay ang gitnang lugar ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Maraming mga bihasang magsasaka ang naninirahan sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang grupo ni James ay labis na nagtataka upang makita kung ano ito sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5854. Ang pangkat pagkatapos ay mabilis na naglakbay sa mga kulay abo na zone at nakarating sa sinaunang mundo ng Genesis sa kalaunan.
Sa sandaling pumasok sila sa sinaunang mundo ng Genesis, si James at ang kanyang mga kasama ay maaaring makaramdam ng higit na kahusayan sa lugar na iyon. Ang lahat ng mga ito ay maaaring makita ang katatagan ng puwang at ang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng Genesis na umiiral sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang mga aspeto ng sinaunang mundo ng Genesis ay hindi mababawas ng iba pang mahusay na mga mundo ng Genesis. Tulad ng inaasahan ng sinaunang mundo ng Genesis, isang tila walang katapusang halaga ng kapangyarihan ng Genesis ay umiiral sa puwang na ito. Nagtataka ako kung parusahan nila ang mga sumusubok na sumipsip ng kapangyarihan ng Genesis para sa kanilang pagsasanay dito. Yip, sagot ni Thora, ang iba't ibang mga paksayon ay may mga patakaran upang pagbawalan ang anumang mga nilalang mula sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Genesis ng Genesis. Ang mga nahuli ay papatayin kaagad. Panipi. Agad na umungol si Quattro, ang kapangyarihan ng Genesis ay natural na umiiral. Wala silang kabilang sa sinuman. Sino ang mga taong iyon na gumawa ng mga pagpapasyang ito? Tumigil sa pagreklamo. Hindi ka dapat tumira dito. Tinapon siya ni Zavian gamit ang kanyang siko. Dumiretso tayo sa dagat ng Helayes. Lumipat si Torres sa harap upang pamunuan ang grupo. Naglakbay sila ng maraming mga universidad at mga zone bago makarating sa isang lugar na may magulong espasyo. Bago sila, ang grupo ni James ay maaaring makakita ng hindi mabilang na nawasak, hindi kumpleto na mga universo na lumulutang sa isang misteryosong naghahanap ng dagat. Ang view ay parehong nakakagulat at kamangha-manghang. Ito ang Helayes Sea. Si Thora ay huminga ng malalim. Ang lugar na ito ay umiiral mula noong isang mahabang panahon. Ang mga universidad na iyon ay unti-unting lumipat patungo sa lugar na ito at magtatapos sa dagat ng Helayes. Dagdag pa ni Juan, ang puwang sa loob ng dagat ng Helayes ay hindi matatag at magulong. Ang mga karaniwang magsasaka ay hindi makakaligtas sa puwang na iyon. Bukod dito, maraming mga whirlpool na nabuo sa Helayes Sea. Ang mga nasisipsip sa mga whirlpool na ito ay malamang na mapahamak kaagad. Panipi. Halika sa ganitong paraan. Sinuri ni Thora ang kanilang paligid at itinuro sa isang direksyon. Pagkatapos, nanguna siya. Nakabisado ni Thora ang mapa at alam kung aling landas ang dapat nilang gawin upang maabot ang ligtas na kayamanan ng Sharzad. Sa impormasyong mayroon sila, pinamamahalaang ni Thora na gabayan ang iba sa pamamagitan ng Helayes Sea nang walang labis na kahirapan. Nang maglaon, nakarating sila sa kanilang patutunguhan na malalim sa dagat ng Helayes. Ito na. Nakatitig si Juan sa lugar sa harap niya. Tumingin siya kay Thora. Thora, nasaan ang susi? Dapat mong gamitin ang susi upang i-unlock ang nakatagong espasyo at ma-access ang kayamanan. Panipi. Gayunpaman, gumawa ng ilang hakbang si Thora at tumayo sa tabi ng James Group. Sinabi niya, patayin mo siya, at bibigyan kita ng kanyang bahagi ng kayamanan. Si James at ang kanyang mga kasama ay bahagyang nagulat nang makita ang biglaang pagbabago sa pagpapahayag ni Thora. Inayos ni Juan si Thora na may matinding titig. Ano ang kahulugan nito? Si Thora ay may malamig na pagtingin sa kanyang mga mata habang siya ay nag-sneak. Tanging alam mo lamang ang tungkol sa aking kinaroroonan, gayunpaman ang mga miyembro ng sekta ng Yakis ay nalaman tungkol dito at sumunod sa akin. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin? Pinaghihinalaan mo ako. Isang malalim na nakasimangot ang mga browser ni Juan. Alam kong ikaw ito. Hindi sinabi ni Thora, kahit na hindi ikaw, papatayin kita pa rin upang matiyak na walang makakasira sa aking mga plano. Bakit ka, panipi? Itinuro ni Juan si Thora at tumawa ng walang kabuluhan. Sa palagay mo ang mga taong ito ay sapat na malakas upang patayin ako. Hindi ka ba masyadong walang muwang? Nagbigay siya ng isang malakas na pumalakpak sa susunod na instant. Bigla, isang pangkat ng mga kalalakihan ang lumitaw sa malayo at nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Sinusubukan ko lang na subukan ka. Malubhang sinabi ni Thora, sino ang nakakaalam na ibibigay mo ito ng mabilis? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5855. Kinutya ni Juan. Hindi na ito mahalaga. Ibigay mo lang ang susi sa akin, at isasaalang-alang ko ang pag-iwas sa iyong buhay. Gayunpaman, si Juan ay nagtapon ng isang stony na tingin sa James Group. Gusto ko silang patay. Si James at ang iba ay dahan-daang tumalikod.
Ang mga katulong ni Juan ay binubuo ng daan-daang mga kulturang ranggo ng Uriswanzelm. Inaasahan ko na hindi ka nagsisinungaling sa akin, Juan. Kung hindi, pupurahin kita gamit ang aking sariling mga kamay. Ang isang matandang lalaki ay humakbang pasulong habang nakatingin kay Juan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang mga mata kay James at sa kanyang mga kasama. Sinabi niya ng patag, aalagaan ko ang mga taong ito. Mag-ingat ka. Naabot niya ang ikatlong pagdurusa ng Uriswanzelm Rango. Bahagyang sumimangot si Zovian. Pinagsama ni Quattro ang kanyang mga sandata at naghanda na salakayin ang matatandang magsasaka. Hakbang pabalik, hahawakan ko siya, tawag ni James sa kanya. Tinanong ni Quattro, sigurado ka ba, Dragon General? Nakarating ka lamang sa rango ng Uris-19, ngunit ang matandang lalaki ay isang pangatlong tagapangasiwa ng rango ng Uris-1zelm. Ikaw ang nag-aalaga sa iba. Lalaban ko siya. Masaya ang pakiramdam ni James. Matapos maabot ang rango ng Uris-19, si James ay hindi pa nakikisali sa anumang aktwal na laban. Nagtataka siyang suriin kung gaano siya napabuti sa mga tuntunin ng kanyang mga kapangyarihan. Sa kabilang banda, mabilis na lumayo si Torres sa mga kalalakihan ni Juan. Sumigaw siya kay James at sa iba pa, kayo ay maaaring magkaroon ng bahagi ni Juan kung makakatulong ka sa akin na mapupuksa ang mga ito. Nakamit lamang ni Thora ang rurok ng Uris-1 ikawalong rango. Hindi siya tumayo laban sa mga Uris-1zelm rango ng rango. Samantala, sina Stephen at Zovian ay nagsasaayos ng kanilang mga sandata. Isang napakalawak na halaga ng aura na radiated mula sa parehong mga kalalakihan. Tinitigan ni James ang matatandang lalaki, na pinakamalakas sa bungkos. Ang kalaban mo ay ako. Nag-teleport si James at muling lumitaw sa harap ng matatandang lalaki sa isang flash. Nawala. Ang matatandang magsasaka ay nagbigay ng isang magaan na alon ng kanyang kamay. Ang isang mabisyo na pagsabog ng enerhiya ay nabuo at nakadirekta kay James. Pinaikit ni James ang kanyang mga kamao at tumawid sa kanyang dibdib. Sinaksak niya ang kanyang sarili upang matanggap ang pag-atake ng matatandang magsasaka. Si James ay binawi ng malakas na pagsabog, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya sinuportahan ang anumang pinsala. Sa sandaling iyon, naaktibo niya ang mga kapangyarihan ng martial path at pinakawalan ang ikatlong anyo ng form ng labanan sa Marcy Ice. Si James Sora ay lumago ng malaki. Ang kanyang buhok ay naging kulay abo. Kasabay nito, ang iba ay nakakakita ng mahiwaga, kulay abo na puting sparks ng ilaw na lumulutang sa paligid ng katawan ni James. Isang malabong ngiti ang sumalampak sa mukha ni James habang naramdaman niya ang primitive power na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang katawan ni James, kaluluwa, kapangyarihan ng dugo, at ranggo ng paglilinang ay lahat ay nakasynchronize sa ranggo ng Uris-19. Sa tuktok ng iyon, ang form ng labanan ng Marcy Ice ay pinalakas ang kanyang mga kapangyarihan. Ano? Ang matatandang magsasaka mula sa sekta ng Yaquis ay pinalawak ang kanyang mga mata sa pagkalito habang napansin niya ang pagbabago sa kalagayan ni James. Sinabi niya na nakakagat, ang pangatlong anyo ng form ng labanan sa Marcy Ice. Tama iyon. Kinurot ni James ang kanyang mga labi. Si James ay nag-teleport patungo sa lalaki at pinalakas ang kanyang kamao sa kanyang target. Ang matatandang magsasaka ay gaganapin ang kanyang kamao upang kontrahin din ang pag-atake ni James. Crack! Ang braso ng matatandang magsasaka ay na-dislocate dahil sa puwersa. Ipinadala siya na lumilipad sa hangin sa pag-atake ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5856. May isang malaking pagkakaiba sa pagitan ni James at ng kanyang kalaban sa mga tuntunin ng kanilang kapangyarihan at paglilinang. Ang mga kapangyarihan ng isang Uris-1zelm rango ng rango ay nasa isang ganap na magkakaibang antas. Ang kanilang mga kapangyarihan ay tataas din ng isang tiklop sa bawat oras na nakaligtas sila sa isang langit na pagdurusa. Gayunpaman, ito ay ang matandang lalaki, na isang miyembro ng sekta ng Yaquis, ay hindi makatiis sa puwersa ng pag-atake ni James. Ang matatandang magsasaka ay sumabog sa hit ni James. Habang itinuturo niya ang kanyang sarili sa malayo, ang matatandang magsasaka ay sumulpat ng isang bibig ng dugo. Nang makita iyon, nadama ni Zovian at Stephen. Pagkatapos, nagpatuloy silang magmadali patungo sa iba pang mga miyembro ng sekta ng Yaquis. Ang isang mabangis na labanan ay sumabog halos agad. Bastard ka!
Ang matatandang magsasaka ay nagpahid ng dugo mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay sinunog ng malevolence. Ang lalaki ay nakabuo ng kanyang mga kapangyarihan at nagkasundo ng isang sibat. Pagkatapos, itinaas niya ang sibat at itinuro kay James. Patay ka ng karne. Ang matatandang magsasaka ay nag-teleport at muling napakita sa harap ni James. Sinaksak niya ang sibat sa tiyan ni James. Samantala, tumayo si James sa parehong lugar at itinaas ang kanyang kamay. Gumawa siya ng isang bola ng kulay abo na puting enerhiya sa gitna ng kanyang palad. Ginamit ni James ang bola ng enerhiya upang hadlangan ang pag-atake ng kanyang kalaban. Kahit na sinubukan ng matatandang magsasaka na mag-channel ng higit sa kanyang lakas, hindi niya maaaring itulak ang kanyang sibat pasulong. Sa kabaligtaran, ang matatandang magsasaka ay dahan-daang tumulak paatras sa pamamagitan ng isang lumalagong puwersa na nagmula sa kakaibang bola ng ilaw. Ang mga bitek ay lumitaw sa mga lugar na inilagay ng mga matatandang magsasaka habang sinubukan niyang hawakan laban sa napakalawak na presyon. Snap! Ang sibat na hawak ng matatandang magsasaka ay nag-snap sa kalaunan. Kasabay nito, nawala si James at muling napakita sa likuran ng lalaki. Itinapon niya ang isang mabibigat na suntok sa likuran ng matatandang magsasaka. Ang puwersa ng kanyang suntok ay gumawa ng isang madugong butas sa katawan ng lalaki. Shit! Mapahamak ito. Sinumpa ng matandang lalaki at mabilis na sinundan si James. Gayunpaman, si James ay gumagalaw sa mas mabilis na bilis kaysa sa kanya. Tulad ng kung siya ay isang pusa na nakikipag-away sa isang mouse, pinamamahalaang ni James ang bawat isa sa mga pag-atake ng mga matatandang magsasaka. Sa kabilang banda, ang matatandang magsasaka ay nagpapanatili ng higit pang mga pinsala dahil sa mabilis na pag-atake ni James. Sa isang sulok ng larangan ng digmaan, nagulat si Juan nang makita kung ano ang may kakayahang gawin ni James. Ano ang taong iyon? Siya ay nasa ranggo lamang ng Eurus 1/9, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay mas napakahusay kaysa sa isang pangatlong triber ng Eurus 1 Zale rango. Tulad ng inaasahan ng mga kapangyarihan ng maalamat na form ng labanan. Malalim na inhaled si Juan. Tahimik siyang lumipat sa periphery ng battlefield sa pansamantala. Handa na si Juan na tumakas sa eksena kung ang mga bagay ay napunta sa timog ng biglaan. Ito ay para sa iyo. Panipi. Ang boses ni James ay tumaas sa espasyo. Siya ay may isang magaspang na ideya tungkol sa kanyang mga nabagong kapangyarihan sa pamamagitan ng labanan. Nakamit ni James ang rurok ng huli na yugto ng ranggo ng Eurus 1/9. Gayunpaman, sa mga kapangyarihan ng ikatlong anyo ng form ng labanan ng Marcy Ice, ang mga kapangyarihan ni James ay nalampasan ng isang pangatlong tagapangasiwa ng ranggo ng Eurus 1 Zale. Maaari rin niyang kunin ang mga gumawa nito sa ika-4 na pagdurusa ng Eurus 1 Zale rango. Pinagsama ni James ang isang itim na tibak sa susunod na instant. Isang madilim na aura na nagmula kay James. Kasabay ng mga kulay abo na sparks na lumulutang sa paligid ng kanyang katawan, lumitaw si James upang magradiate ng isang hindi mapakali, masamang aura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5857. James ay hinigpitin ang kanyang pagkakahawak sa hawakan ng paghuhusga sa paghuhusga. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at muling lumitaw sa harap ng matatandang magsasaka. Pinilit ni James ang side pababa sa lalaki. Hindi. Ang mga mata ng matatandang magsasaka ay nagbulok sa kakilakilabot. Naramdaman niya ang tindi ng pag-atake ni James, at nais niyang iwaksi ito. Gayunpaman, huli na. Ang paghatol na si Scythe ay nakarating sa ulo ng matatandang magsasaka. Sa hindi kapani-paniwalang lakas ni James, pinamamahalaang niya na i-cut ang katawan ng lalaki sa kalahati. Kasabay nito, nawala ang tao sa buong lakas ng kanyang buhay, at ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawasak. Ang matatandang magsasaka ay pinatay sa hit na iyon. Mahina siya. Tiningnan ni James ang paghuhusga sa side at sinabi ng walang pasubali, dapat kong talunin kahit na ang ika-4 na mga nagtatanim ng ranggo ng Eurus 1 Zale kung ilalabas ko ang aking buong kapangyarihan. Ginawa lamang ni James ang pangatlong anyo ng form ng labanan sa Marcy Ice. Kung makamit niya ang maalamat na ika-4 na forma, magiging mas malakas si James. Sa kabilang banda, ang Zovian at ang iba pa ay nakikipaglaban pa rin sa unang mga magsasaka ng Eurus 1 Zale rank. Bagaman sila ay higit sa lahat, ang Zovian, Stephen,
at Quattro ay gayunpaman may kakayahang pigilan ang mga kalalakihan na iyon. Sa makatuwid, tumayo lamang si James sa gilid at pinapanood sila. Noon lang, nagmamadali si Thor sa panig ni James at sabik na sinabi, "Snock ni One. Kailangan mo siyang mahuli. Kung hindi, maaaring siya ay tumagas ng impormasyon tungkol sa kayamanan sa iba. Sa oras na iyon, maaaring magkaroon tayo ng problema sa pagkuha ng kayamanan." Napansin din ni James si Juan na tumatakbo sa sandaling pinamamahalaan niya na patayin ang matatandang magsasaka ngayon. Sinundan niya kaagad si Juan. Sa kasamaang palad, ang dagat ng Hilayas ay isang lugar na may iba't ibang mga hindi mahuhulaan na mga panganib at pagbabago. Hindi nagtagal ay nawala si James kay Juan dahil hindi siya nang ahas na maglakbay sa lugar na walang ingat. Bumalik siya sa Thora. "Nawala ko siya." Nagkibit balikat si James. Napakapanganib na gumamit ng anumang mga kasanayan sa teleportation sa lugar na ito. Maaari kong tapusin ang pagbagsak sa isa sa mga whirlpool. Huwag isipin, kung gayon. Tumulo ang mukha ni Thora. Maaari niyang sabihin na si Juan ay nakasalalay upang bumalik dito na may mas malakas na katulong. Maaari pa niyang ikalat ang salita tungkol sa kayamanan ng Shahrazad upang makakuha ng iba na maghanap ng kayamanan. Dapat nating alisin ang mga taong iyon sa lalong madaling panahon at i-unlock ang lupain ng kayamanan ng Shahrazad. "Ligtas tayo sa sandaling nasa loob tayo ng lupain," sabi ni Thora. "Huwag kang mag-alala." Tumalikod si James patungo kay Zovian at ang iba pa. "Ang mga miyembro ng sekta ng Yakis ay maaaring lumampas sa amin, ngunit ang tatlo sa kanila ay walang problema sa pagkuha ng kanilang mga kalaban. Sapat na dodlang. Alisin ang mga taong iyon ngayon." Sigaw ni James. Nang marinig ang tinig ni James, kinuha ni Zovian, Stephen, at Quattro ang kanilang bilis at pinakawalan ang kanilang buong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng napakalawak na halaga ng aura, mabilis siyang nag-teleport sa lugar at pinatay ang lahat ng mga magsasaka na nakatayo sa kanyang daan. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng mga miyembro ng sekta ng Yakis ay pinatay. Si Thora ay nagbulong sa isang mababang tinig matapos na masaksihan ang nangyari. Gusto nila ang mga monsters. Si Zovian, Stephen, at Quattro ay nag-teleport at muling lumitaw sa harap ni James. Tinitigan sila ni Thora ng mga bilog na mata. "Sino ka ng mga tao? Hindi lamang mo kinuha ang napakaraming mga kalaban ng parehong ranggo ng paglilinang, ngunit pinamamahalaan din ni James na pumatay ng isang tao na higit na mataas kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng ranggo ng paglilinang." Wala pa ring impormasyon si Thora tungkol kay James at sa background o pinagmulan ng kanyang mga kasama kahit na matapos silang makasama. "Kami ay nagmula sa madilim na mundo," sabi ni Quattro. Nang makita ang hitsura ng pagkalito sa mga mata ni Thora, ngumiti si Quattro. "Tama iyon. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Forbidden Dark World. Ang isang nakahiwalay sa lahat ng mga magagandang mundo ng Genesis at Micro-Genesis Worlds." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5858. Ang madilim. Ang madilim na daigdig. Natigilan si Thora. Sa pagkakaalam niya, ang madilim na mundo ay isa sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Gayunpaman, walang mga nilalang mula sa madilim na daigdig ang nag-vent mula sa kanilang kaharian bago. Sumulyap siya sa James Group. Pagkatapos, sinabi niya, "Well, hindi ko talaga iniisip kung aling mundo ang iyong pinanggalingan." Tinanong ni Zovian, "Narito ba natin mahahanap ang pasukan sa kayamanan ng Shahrazad?" "MHM." Tumanggo si Thora. "Ayon sa mapa, ang pasukan sa kayamanan ng Shahrazad ay matatagpuan sa isang lugar dito. Gayunpaman, kailangan namin ng isang susi upang ma-access ang kaharian dahil nakatago ito." Panipi. "Well, magmadali at i-unlock ang kaharian noon." Nag-ungol si Quattro ng walang tiyaga, "Masyadong nagsasalita ka, ginang." Humakbang si Thora at tumitig sa malayo. Pagkatapos, sinimulan niya ang isang lihim na sining. Habang bumilis ang kanyang pulso, maraming mga inskripsyon ang nagsimulang bumubuo sa dugo na dumadaan sa mga ugat ni Thora. Ang mga inskripsyon na iyon ay lumipat sa sistema ng Thora at nagtipon sa harap niya. Unti-unting, ang mga inskripsyon ay nabuo ng isang natatanging pattern na nag-aalis sa kalagitnaan ng hangin. Habang ipinapadala ni Thora ang kanyang mga kapangyarihan sa pattern, dahan-dahang lumipat ito sa isang tiyak na direksyon.
Sundin ang pattern, sabi ni Thora. Pagkatapos, namuno siya at sinundan ang pattern. Si James at ang iba ay lumakad mismo sa likuran niya. Maya-maya pa, dumating ang grupo ng mga ito sa isang maluwang na lugar. Maaari nilang makita ang pattern na dahan-daang kumukupas. Pagkatapos, isang malaking pintuan ang material sa harap nila. Iyon ang pasukan. Hayaan. Napangiti si Thora. Sa sandaling sinabi niya na, lahat sila ay dinala sa lupain ng kayamanan ng Shahrazad sa pamamagitan ng pintuan. Pagkatapos, dahan-daang nawala ang pinto. Samantala, si James at ang iba pa ay nakarating sa tuktok ng isang bundok sa loob ng isang mahiwagang kaharian. Ito ba? Si Quattro ay sumulyap sa paligid. Tumango si Thora. Bago nahaharap ang dinastiyang Shahrazad sa pagbagsak nito, ang aking mga nauna ay gumawa ng iba't ibang mga paghahanda at itinago ang puwang na ito. Inalalayan nila ang hindi mabilang na mga monsters ng Genesis dito, kasama ang Euryswandale rank monsters. Maaari kang makakuha ng mga Genesis cores ng ranggo ng Euryswandale sa pamamagitan ng pagpatay sa mga monsters na iyon. Panipi. Paano natin ito gagawin? Si Quattro ay niniting ang kanyang mga browser. Sa aming mga kapangyarihan, maaari nating manghuli ng mga monsters ng unang pagdurusa ng Euryswandale sa karamihan. Ipinaliwanag ni Thora, ang mga naitala na monsters ay naiiba sa mga ligaw. Kailangan mong patayin ang mga ligaw na monsters upang makuha ang kanilang mga cores ng Genesis. Gayunpaman, ang mga naalalang monsters ay may mga seal na naka-embed sa kanilang mga katawan. Ipinagpatuloy niya, kapag ang may-ari ay nag-activate ng selyo, ang mga monsters ay namatay at iniwan ang mga cores ng Genesis. Kasabay nito, ang iba pang mga bahagi ng katawan ng mga monsters ay bumagsak at bumalik sa kaharian na ito bago magamit upang makabuo ng mga bagong monsters. Nakaramdam si Quattro ng labis na ginhawa matapos pakinggan ang paliwanag ni Thora. Sundan mo ako. Pinangunahan sila ni Thora sa isang kakaibang karagatan. Makakakita sila ng hindi mabilang na mga bula na lumulutang sa karagatan. Ang mga bula bawat isa ay naglalaman ng isang malawak, magandang mundo. Ang iba't ibang mga monsters ay maaaring makita na naninirahan sa mga mundong iyon. Ito ay kung paano namin ibabalik ang mga monsters pabalik sa dinastiya ng Shahrazad. Ang bawat isa sa mga bula ay isang spatial rift. Maaari mong mapanatili ang libo-libong mga monsters sa loob ng bawat spatial rift. Magsisimula ako ng isang lihim na sining na ipinasa ng aking mga ninuno upang patayin ang mga monsters at makuha ang kanilang mga cores. Itinaas ni Thora ang kanyang palad at nagkasundo ng isang sigil. Sa sandaling na channel niya ang kanyang mga kapangyarihan, ang mga monsters na natagpuan sa mga bula ay napatay. Pagkatapos, ang mga Genesis cores mula sa mga monsters na lumulutang sa labas ng mga bula. Sa isang flash, ang kalangitan ay napuno ng hindi mabilang na mga cores ng Genesis. Walang nahanap na data. Kabanata 5859. Nakikita nila ang Genesis cores ng iba't ibang grado na lumulutang sa kalangitan. Ang pinakamababang grado ay ang unang baitang Eurys-1 rank Genesis cores, samantalang ang pinakamagandang grade Genesis cores ay nasa ika-9 na baitang Eurys-1 rank. Wow! Naka-jackpot na tayo sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang sumigaw si Quattro, bilisan mo, General ng Dragon. Patayin mo siya, at makukuha natin ang lahat ng ito. Ano bang pinagsasabi mo? Binigyan siya ni Xavier ng isang katok sa ulo. Hindi mo magagawa ang isang walang prinsipyong bagay. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Thora, tulad ng ipinangako, maaari kayong magkaroon ng Genesis cores. 20% lang nito ang kailangan ko. Ngumiti ng malapad si Quattro. Magkaroon tayo ng mini competition. Nang hindi gumagamit ng anumang signature skills, maaari kang magkaroon ng anumang Genesis cores kung maaari mong agawin ito bago ang sinuman. Sa sandaling sinabi niya iyon, tumalikod si Quattro at nagmamadaling pumunta sa isang 9th grade Eurys-1 rank Genesis core. Ilang hakbang pa lang ang layo ni Quattro sa core nang bigla niyang naramdaman ang bug zone ng hangin na tumabi sa kanya. Nagmaterial ang Xavier sa tabi ng 9th grade Eurys-1 rank Genesis core at nakuha ito sa susunod na sandali. Lumipat din sina James, Stephen, at Thora. Lahat sila ay mabilis na nag-teleport sa kalangitan at sinubukang mangolekta ng maraming Genesis cores hanggat kaya nila. Naturally,
susubukan nilang maghanap ng mga core na may mas matataas na grado. Hindi nagtagal, lumiwanag ang kalangitan nang kinuha ang lahat ng Genesis cores. Ang lahat ay lubos na nasiyahan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Thora. Napakaswerte ninyo. Ang lahat ng mga core na ito na naipon mula noong Sharzad Dynasty ay maaari pang gamitin upang magsimula ng Super Sect. Noong araw, ang Imperyong Sharzad ay isa sa nangungunang 10 puwersa na umiral sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang bilang ng mga halimaw na itinatago sa mga spatial rift ay patuloy na tumataas mula nang bumagsak ang Sharzad Empire. Dahil dito, ang Genesis cores na ginawa ay isang nakakagulat na bilang. Tumanggong si Quattro. Lahat ng Genesis cores ay magagamit para sanayin at makagawa ng Eurus-1 Ranks 9th Tribulation Cultivator. Bakit hindi ninyo ibigay sa akin ang lahat ng inyong core at tulungan akong maabot ang Eurus-1 Ranks 9th Tribulation? Magtatatag ako ng isang sekta at paprotektahan kayo pagkatapos nito. Lumawak ang ngisi niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James at ng iba pa. Tanong ni Zavian, ano ang iyong mga plano pagkatapos nito, Thore? Nag-isip si Thore saglit. Plano kong manatili dito. Mas maraming halimaw ang isisilang sa mga spatial rift na iyon sa paglipas ng panahon. Plano kong magsanay dito at lumabas lamang kapag naabot ko na ang Eurus-1 rank. Hindi niya binalak na magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga tunay na kayamanan ng dinastiyang Sharzad kay James at sa kanyang mga kasama. Nais kong manatili at magsanay din dito, sabi ni Zavian. Ano ito? Ganoon mo ba siya kagusto? Pinanangkitan ni Quattro si Zavian. Maraming babae dyan, pero, sa kabilang banda, natigilan si Thora nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ayaw niyang manatili ang sinumang tagalabas sa kaharian ng Sharzad Treasure. You should go, Zavian. I don't feel that way about you, nagmamadaling sabi ni Thora. See, let's go. You don't stand a chance. Ipinatong ni Quattro ang kanyang braso sa balikat ni Zavian at kinaladkad siya. Sabi ni James, let's go. Marami pa tayong gagawin sa outside world. May chance pa ba tayong magkita ulit, Thore? Tiningnan siya ni Zavian na may pananabik na tingin. Baka tayo, sumagot si Thora, aalis ako sa lugar na ito kapag sapat na ang kapangyarihan ko para makapaghiganti. Magkikita pa tayo kung buhay ka pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5860. James at ang kanyang mga kasama ay lumabas sa kaharian ng Sharzad na kayamanan at muling napakita sa dagat ng Helais. Ano ang gagawin natin ngayon, Dragon General? Tanong ni Quattro. Hindi rin ako sigurado. Si James ay may isang gulo na hitsura sa kanyang mga mata. Iniwan ko ang madilim na mundo upang maghanap para sa muling pagkakatawang tao ng Thea. Gayunpaman, mayroong 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis. Mahirap para sa akin na hanapin siya kapag mayroon lamang akong inskripsyon na naiwan. Kinuha ni James ang inskripsyon. Sinabi sa kanya ni Thea na mabawi niya ang kanyang mga alaala sa madilim na mundo sa sandaling natagpuan niya ang kanyang muling pagkakatawang tao at hayaan ang inskripsyon na na-infuse sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang inskripsyon ay nagdala lamang ng mga alaala ng isang kaluluwa. Hindi ito naglalaman ng anumang mga pahiwatig ng muling pagkakatawang tao ni Thea o kung nasaan siya. Lumabas muna tayo dito, ligtas na iniimbak ni James ang inskripsyon at inihayag. Dahan-daang nag-navigate ang kanilang grupo sa labas ng dagat ng Helais. Tulad ng ginawa nila ito sa labas ng Helais Sea, naramdaman ng grupo ni James ang mga panginginig na sanhi ng isang biglaang pagbaluktot ng spatial. Isang pangkat na halos 10,000 kalalakihan ang naging material sa malayo. Ang taong nangunguna sa pangkat ay walang iba kundi si Juan, na nakatakas kanina. Damat, ito ang mga miyembro ng sekta ng Yaquis. Nakikita ng pangkat ni James ang salitang, Yaquis, na may burol sa mga damit ng mga kalalakihan na iyon. Iyon ang mga taong sinabi ko sa iyo ngayon. Panipi, itinuro ni Juan ang James Group at galit na sinabi, nakuha nila ang kayamanan ng Sharzad. Panipi. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang mga hakbang pasulong at nagtanong sa isang matitinding tinig, ikaw doon. Nasaan si Thore? Panipi. Hindi sinagot ni James ang tanong ni Juan. Sa halip,
Tinitigan niya ang mga miyembro ng sekta ng Yaquis na dinala ni Juan sa oras na ito. Ang mga kalalakihan na iyon ay lahat ng mga magsasaka na may ranggo ng paglilinang sa loob at sa itaas ng ikalimang pagdurusa ng Uriswan Zeong Rango. Ang isang taong nasa gitnang may edad na nakatayo sa tabi ni Juan ay nakarating pa sa rurok ng Uriswan Zeong Rango ng ikasyam na pagdurusa. Bagaman ang pangkat ni James ay binubuo ng mga miyembro na may pambihirang kapangyarihan, gayunpaman hindi nila napigilan laban sa napakaraming karampatang magsasaka. Galit na sumigaw si Quattro, ang babaeng iyon ay isang pandaraya. Ginawa niya kaming tulungan na patayin ang kanyang mga kaaway. Kapag nagambala kaming lahat, na-unlock niya at pinasok lamang ang lupain ng Sharzad Treasure. Panipi. Tama iyon. Dagdag pa ni Zavian, ito ay hindi patas. Dapat nating patayin siya sa unang lugar kung alam natin na gagawa siya ng ganito. Panipi. Emph. Ang mga mata ni Juan ay sumabog sa galit. Sa palagay mo bibilhin ko iyon. Lumingon siya upang tumingin sa gitnang may edad na tao at yumoko ng bahagya. Sinabi ni Juan, Sir, dapat nating sakupin ang mga ito ng direkta at suriin ang kanilang mga alaala sa kaluluwa upang malaman kung ano ang nangyari. Ang Uriswan Zeong Ranks 9th Tribulation Cultivator ay sumulong at itinapon si James at ang kanyang mga kasama sa isang sideways na sulyap. Nagsimula siya, pupunta ka ba sa iyong mga kapangyarihan sa iyong sarili? O dapat ko bang gawin ito para sa iyo? Samantala, ipinadala ni James ang kanyang tinig kay Zavian at iba pa. Ilalagay ko kayong lahat sa aking special na kayamanan. Pagkatapos, makakahanap ako ng isang paraan upang makatakas mula rito. Ang panig ni James ay hindi maaaring manalo ng isang labanan laban sa maraming mga bihasang magsasaka. Gayun din, marahil ay mahuli sila kung hahiwalay na sila. Maaaring ipatawag ni James ang libingan upang matulungan siyang mapupuksa ang lahat ng mga kalalakihan na ito, ngunit naisip niya na ang sitwasyon ay hindi tumawag para dito. Bukod dito, nais ni James na panatilihin ang pagkakaroon ng libingan, na kanyang trump card, isang lihim hanggat maaari. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan na naiwan ay para kay James na dalhin ang kanyang mga miyembro at humiwalay sa karamihan ng tao. Pagkalipas ng isang maikling sandali, itinaas ni James ang kanyang tingin at sinabing, Fine. Nakarating kami sa lupain ng Sharzad na kayamanan at nakuha ang mga kayamanan nito. Handa kaming ibahagi ang mga kayamanan sa iyo. Hayaan mo ba kaming umalis pagkatapos? Nang marinig iyon, naiilawan ang mukha ni Juan. Tumigil ka sa pagblabbering at ipakita sa amin ang mga kayamanan muna.